ang mabuti ay hayaang magpakabuti pa. Ang matuwid ay hayaang magpakatuwid pa. So nahati sa dalawang grupo ang tao, ang nagpa-persecute at ang pinipersecute. Yung tapat sa Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos at pananampalataya kay Jesus, at yung sumusunod sa hayop at sa kanyang larawan. So, sabi ng Diyos sa Daniel, Daniel ba? I don't know kung Daniel or Revelation. Sabi doon, lumabas kayo sa Babylonia. Yes, the Revelation, yung third angel's message. Lumabas kayo sa Babylonia. Bakit? Bumabagsak ang Babylonia. Doon sa Daniel, kung papansin nyo, yung estatwa, meron siyang ibang yari sa ano. Yung ulang gawa sa ginto. Tapos yung kanyang chest gawa sa pilak. At yung kanyang tiyan ay gawa sa bakal. At yung kanyang buong binte ay gawa sa tanso. And yung tanso na yun, that is the Roman Catholic Church. That is the Rome. Tapos yung kanyang paa naman, naghahalong pilak, putik, at saka tanso. At sabi dun sa Daniel, yung talampakan ay nabagsakan ng isang malaking lumiliyab na bato. Pagbagsak ng bato, yung paa lang yung nabagsakan, pero nasira lahat, napulbos lahat. Napulbos lahat ng buong katawan ng statwa. And that rock is, katulad dun sa kanta natin kanina, that rock is si Jesus Christ. That rock is si Jesus Christ, ang mawasak sa Babylon. And what is the Babylon now? The Roman Catholic Church. Hindi nyo narinig yung speech ng bagong papasi. Sabi niya, dapat magkaroon sa buong isang linggo ng pahinga ang tao. Sinugarcoat lang pero malapit na. Malapit na sa Sunday law. Hindi na lang nilang dinretso na dapat magsimba ang tao ng linggo araw-araw. Dapat magsimba ang tao ng linggo. Hindi na lang nilang ginawang ganun. Kumbaga, sinugarcoat lang nila, pinaganda. So, yung mga sumusunod sa larawan, ito yung Sunday enforcement. Ano ang nilalaman ng huling babala? Ano ang sinasabi sa atin ng huling babala? At paano ito nauugnay sa ating panahon? Ano ang dapat nating maging tugon? Una, ang unang mensahe ay panawagan sa pagsamba at pagbabalik loob. The first angel's message ay paanyaya ng Panginoon na bumalik tayo sa Kanya. Sabi niya doon, ito ay panawagan na igalang at sundin ang Diyos higit sa lahat. Anong sabi doon kanina? At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na gaya ng lagaslas na maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. Sabi sa verse 6, nakita kong isang anghel na lumilipad sa gitna ng tubig na may walang hanggang ebanghelyo na ipahayag sa mga naninirahan sa lupa. Sa bawat bansa alipibig at bayan, sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay luwalhati. So, ito ay paanyaya. Even your paggising sa umaga, kahit yung paggising ninyo sa umaga, isa yung paanyaya na sa isang bagong simula, isang paanyaya para muling magbalik loob. So, sa gitna ng sanlibutan, nagtutulak ng kasalanan at pansariling interes, ang pagbibigay luwalhati ay nangangahulugang ipakita sa ating buhay ang kanyang karakter. You need to show the character of Jesus Christ every day. Sa pagkain, sa pananamit, sa pamumuhay, at pangangaral. So, ako sa halimbawa, nagsasalita ako rito sa harapan, pero yung sinasabi ko hindi ko ginagawa, maniniwala ba kayo sa akin? Hindi, di ba? So, ganun din sa ating pananamit, sa pagkain. This is the very important, sa pagkain. Bakit? Your body is the temple of God. That is the temple of God. So, ibang topic pa yan. Kapag meron tayong pagkakataon, ay pag-aaralan natin yan. So, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Remember na tayo ay namumuhay sa pinakahuling sandali. In the last days. We are living in the last days. We are living in investigative judgment. Ibig sabihin ng investigative judgment, tayo ay sinusubaybayan. Tayo ay inuusisa na ng Diyos kung anong ginagawa natin. Lahat yan nililista. Lahat yan araw-araw nire-review. Kung dapat ka bang pasama sa maliligtas o hindi.
So, ipinapahayag na nagsimula na ang investigative judgment noong kailan pa? 1844. At malapit na itong matapos. Simula ng 1844, nagsimula na ang investigative judgment. Yung 1844, ayun din yung tinatawag na The Great Disappointment. Kasi nung panahon nila Mrs. White, noong 1844, akala nila darating na si Jesus Christ. Sila ay nagbihis sila ng puti, umakyat sila sa bundok, mahiyaman silang lahat, ginawa nila, darating na si Jesus, benta na natin yung mga ari-arian natin, walang silbi yan. So ang ginawa nila, binenta nila lahat ng ari-arian nila, binenta nila lahat ng mga kayamanan nila. Tapos nagbihis sila ng puti, tapos umakyat sila sa bundok. Pagkatapos, umaga na, tirik na yung araw, wala pa si Jesus. And that is the Great Disappointment. Tapos, yung tatlong yun, nagkahiwalay-hiwalay sila. Nahati sila sa tatlong religion. At isa tayo doon, the Seventh-day Adventist. So, malapit na matapos ang investigative judgment. Ang bawat isa ay sinusuri kung tunay na tumanggap at nabubuhay sa biyaya ni Kristo. So, you need to examine yourself. Kung baka mamaya sinasabi lang natin na I surrender all to God. Sinuho ko na lahat. But, examine ourselves. Sumamba kayo sa gumawa ng langit, lupa, dagat, at bukal ng tubig, the Creator. Sabi sa Exodus 20 verse 8, inyo pumbuksan ang inyong banal na Biblia. Exodus 20. Kung meron po kayong mga Biblia sa inyong tabi, samahan niyo po ako ng buklat. 20 verse 8, sabi dito, kunin mo ang tungkod at ipunin mo ang kapulungan. Ikaw at ang kapatid mong si Aaron at magsalita kayo sa bato sa harapan nila upang magbigay ito ng kanyang tubig. Sa gayon, ka maglalabas ng tubig para sa kanila mula sa bato. Gayon ka magbibigay ng inumin para sa kapulungan at sa kanilang mga hayop. So, isang malinaw na pagtukoy sa ika-4 na utos. Ang Sabat ay nagiging sentro ng issue ng pagsamba sa huling panahon. This is the Sunday Enforcement. Connect siya. Connect talaga. Ang Sabat ay nagiging sentro ng issue ng pagsamba sa huling panahon. Bakit? Sabat ang pinaka kinaayawan ng Roman Catholic Church. In the last days, ang Panginoon ay magbubuhos ng salot. At yung salot na yon, ayun yung magiging dahilan kung bakit tayo persecute. Bakit ang Sabadista ay, the Seventh-day Adventist ay persecute. Bakit sila is persecute? Kasi sabihin nila, ay kaya tayo naggaganto, kaya tayo nabuhusan ng salot kasi meron pang hindi nagsasamba ng linggo. Tara, patayin natin sila. Ganun ang mangyayari. So, ang tunay na pagsamba ay batay sa paggalang, hindi sa tradisyon ng tao. So, keep the Sabbath. Pangalawa, the second English message. Ang ikalawang mensahe, ito ay babala laban sa sa Babylonia. Kung babalikan niyo yung Apocalypse 14 verse 8, sabi doon, bumagsak ang Babylonia. Ang Babylonia ay sumisimbolo sa maling relihiyon. Ang Babylon ay sumasamba sa maling relihiyon. Bakit ko nasabi? Anong ginawa sa, bakit sila nabansag ng Babylon, the Babylon? Remember the Tower of Babel? Yung Tower ng Babylonia, bakit nila ginawa yun ulit? Anyone? Bakit nila ginawa yung Tower of Babel? Kasi, nung panahon ni Moises, bumaha. Noah. Nung panahon ni Noah, bumaha, di ba? Nagkaroon ng flood. Umapaw yung tubig sa buong mundo. Then, paghupa ng tubig, umami ulit yung mga tao. Then, yung mga tao, sabi nila, may namuno sa isang tao sa kanila, meron namuno sa kanila. Sabi, gawa tayo ng tore. Isang malaking tore, tapos doon tayo tumira. Para kapag dumating ulit yung bagyo, o kaya pag bumaha ulit ng ganun katindi, para pag bumaha ulit ng ganun, hindi na tayo malulunod kasi meron na tayong napakalaki. Pero hindi yun natapos. Hindi natapos yung Tower of Babel. Bakit? Kasi ginulo ng Panginoon yung kanilang lengguwahe.